Gumawa ako ng onigiri para may baon si Hapon sa trabaho. Hi, hello minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami. Today's mini vlog. Kagabi, sobrang late na nakauwi yung asawa ko galing trabaho. Yung ruta niya ngayon ay sa bundok, kaya kailangan kong gumawa ng babaunin niya. Onigiri nga itong gagawin ko dahil ito lang naman yung pinakamabilis na pwedeng gawin. Ito rin yung madalas na gustong gusto niyang binabaon. Nagmamadali na nga akong gumawa dahil yung asawa ko ay papasok na. Sabi niya sa akin, bakit daw ang lalaki ng ginawa kong onigiri? Baka daw hindi niya maubos. Mas okay nang sumobra kesa kumulang. Pag hindi niya naubos, edi okay lang. Pasok na si daddy, kaya hinatidan namin siya dito sa labas. Bago siya umalis, ay kinis niya muna yung anak niya. Tinanong ko na din kung anong oras siya uuwi. Sabi niya baka 9 PM daw. Pagkaalis ng asawa ko, ay nilabas ko naman itong mga kumot namin. Sobrang ganda ng panahon ngayon. Sayang naman kung hindi ito maaarawan. Kakapal at mabibigat pa naman tong mga kumot namin. Dahil mainit na dito sa amin, tignan nyo naman yung suot ko mga bin. Naka-short at nakasando na ako. Sana magtuloy-tuloy ng uminit at gumanda itong panahon. Ang hirap kasi kapag laging malamig. Pinaarawan ko na nga itong mga kumot namin. Bali, 4 lang yung nagkasya doon sa sampayan, pero marami yan. Bubuksan ko na rin itong tindahan ni Aling Rose. Uy, may tindahan! Papagpagin ko tong mga unan at mga kumot. Tapos syempre, lilinisan na rin natin tong heya namin. Dito nga pala kami natutulog kapag winter. Hindi talaga ito yung mismong kwarto namin. Yung kwarto namin mag-aama ay nasa 2nd floor. Etong room na to ay dito natutulog yung mga biyanan ko kapag dito sila nagbabakasyon. Kapag winter, dito kami natutulog kasi mainit. Doon kasi sa kwarto namin masyadong maluwang, hindi kasya, ang isang heater lang. Lipat kami doon kapag medyo mainit na at doon na kami matutulog. Ngayon nga ay pwede na kami lumipat doon, kaso nga lang parang ayaw pa namin. Pag dito kasi malapit lang sa sala at kusina, pati na rin sa CR. Doon sa mismong kwarto namin ay bababa ka pa ng hagdan. Tinatamad kasi akong bumaba, lalong-lalo na kapag iihi sa madaling araw. Nakatakot kayong bumaba, uy. Kahit nasa bahay lang tayo, hindi talaga tayo nawawalan ng mga trabaho. Oras-oras ay gumagawa tayo ng mga gawaing bahay. Rinash ko nga rin pala itong uniform ng asawa ko kasi medyo madumi. Tapos ibababad ko lang muna yan sa washing machine. Ang mga inayos ko ay kinakalat naman ng anak ko. Natawag ko nga siya dahil kakain kami. Sobrang gutom na talaga ako mga bi dahil wala pa kaming kain. Galauna na ng tanghali pero hindi pa kami kumakain ng kanin. Kaninang umaga nag-almusal tong anak ko ng tinapay at saging. Kaya kakain muna ako para may lakas ulit tayo mamaya sa paglilinis. Pagkatapos namin kumain ni Kenshin ay diretso linis ulit ako. Liligpitin ko na itong mga ibang winter jacket namin. Dahil umiinit naman na hindi na namin to kailangan. Ilalabas na lang ulit namin kapag taglamig na. Buti na lang sinapian tayo ng kasipagan ngayon mga bi. Lilinisin ko rin tong carpet namin dito sa ilalim ng kotatsu. Ang kotatsu table, ito yung ginagamit namin tuwing taglamig. Merong saksakan yan at umiinit yan sa ilalim. Tapos uupo ka dyan sa sahig at ilalagay mo dyan yung paa mo para mainitan. Tuwing tag-init ay nakatago at tuwing taglamig naman ay nilalabas namin. And dyan, tapos na ako mag-vacuum at maglinis. Yehey! Ay, hindi pa pala ako tapos mga bi, kala ko tapos na. Ang pangit kasing tignan yung mga condiments namin, hindi sila nakalagay sa tamang ayos. Tignan nyo naman kasi mga bi, naghalo-halo na sila dyan. Kaya lilinisin at aayusin natin yan. Buti na lang meron akong nabiling murang lagayan dun sa recycle shop. Sa mga oras na to, habang nag-aayos ako, ay nakaramdam ako ng gutom mga bi. Kaya magmemerienda muna kami ni Kenshin. Doon sa mga condiments ko, hindi ko pa siya naayos kasi wala akong mga lagayan. Fast forward nga mga guys, nagbihis lang ako saglit at lumabas na kami ni Kenshin. Pupunta kami sa grocery store para bumili ng mga lagayan ng condiments. Sobrang lapit lang na bilihan dito sa amin mga bi. Wala pang 5 minutes ay nakarating na rin kami. Diretso muna kami dito sa mga bilihan ng mga bulaklak. Dahil spring na dito sa Japan ay kailangan ko na magtanim ng mga halaman. Ito yung isa sa pinakagustong gusto kong ginagawa lalong-lalo na kapag spring. Andyan yung pagtatanim ng mga gulay at mga halaman. Ito rin yung isa sa nagpapatanggal ng stress ko, yung pagtatanim. Bumili ako dito ng mga 10 pirasong halaman. Itatanim ko to dun sa harap ng bahay namin. Pagkatapos kong bumili ng halaman, ay dumiretso na rin ako dito sa Hokkien shop. Dito ako bibili ng mga lagayan ng condiments. Ang Hokkien shop nga pala ay para siyang bargain. Mura lang yung mga binibenta nila dito. Ang piso dito sa Japan ay yung 100 yen. Tapos kung bumili ng mga kailangan ko, ay umuwi na rin kami ni Kenshin. Nagmas na rin ako dahil bigla ako nagkaroon ng allergy. Sobrang hirap kapag merong allergy mga bi. Kapag ganitong spring ay uso talaga ang pollen allergy o kapunsyo. Sobrang nakakairita, masakit sa mata, makati sa ilong, tapos sinisipon ka pa. Tapos yung isa pa, hatching ka pa ng hatching. Pagka-uwi namin dito sa bahay, nagtanggal lang ako ng damit at mag-aayos na ako. Ito yung mga binili ko sa Hokkien shop at dito ko ilalagay yung mga condiments namin. Parang hindi na kasi magandang tignan dahil halo-halo na sila. Buti na lang talaga at nakabili ako ng lagayan dun sa recycle shop.
At heto na nga yung mga condiments namin mga bi, diba ang dami? Ilalagay ko na rin to dun sa kanya-kanyang mga pwesto. Na naman pag uwi ng asawa ko mamaya ay magustuhan niya to. Kahit papano ay nagiging maganda at malinis na tong bahay ng asawa ko. Kahit paunti-unti ay gumaganda na rin itong bahay namin. At heto na nga mga guys, excited na akong ipakita sa inyo. 1, 2, Charan! O, diba? Biglang umaliwalas. Ang ganda-ganda niya ng tignan. Kanina, halo-halo at bara-bara kung saan-saan nakalagay. Minsan kapag nandito yung biyanan kong babae, nahihirapan siya maghanap ng mga condiments. Sa susunod na punta dito ng biyanan ko, hindi na siya mahihirapan kasi maayos na. Ito nga pala yung before and after. So yun lang mga guys, maraming salamat po at sinamahan niyo ako sa aking mini vlog. Thank you for watching. Sayonara and bye!